Magandang hapon sa inyo lahat dyan. Isang maulan na araw ngayon. Kaninang umaga po ito, medyo masama ang panahon. Ngayon, walang tigil ang ulan. Paambon-ambon. Ayun, dito lang ako sa bahay ngayon. Mag-extra sana ako sila sa bayaw ko. Kaya lang, yung masama ang panahon, kaya pinagpaliban na lang muna. Baka sa biyernes na lang daw kung maganda ng panahon, para meron mo tayong kita habang nag-aantay sa namin, sa na lang schedule kung kailan kami makaka-pirma ng kontrata, saka yung sa PIDOS para alis na tayo, makasampa. Pero sabi ni ma'am sigurado na daw yun, may na kami, may schedule na sa alis sa katapusan. Medyo nalulungkot lang ako sa nangyari sa ng isang kasama namin, guys. Kasi nung September 15 paalis na sana siya, kaya lang na-hold siya sa airport dahil dun sa agency na in-applyan namin. Sinabihan ko na siya dati nung nag-withdraw kami ng dokumento, sinat ko siya na mag-withdraw ko na rin para hindi ka makaka-problema. Yun nga, dahil nakapirma na siya ng kontrata, nayaan na lang niya, baka makaalis siya. Kaya yun, nung paalis na sana siya, pumunta na siya ng airport kasama ng mga kasamahan niya. Nakakalungkot, nakaproblema yung niya, siya lang yung naiwan sa airport. Sige nga, dahil sa agency na yun, so marami silang nakapinding na kaso. Hindi siya nakinig sa akin. Kaya yun, kaproblema siya ngayon kasi yung dokumento niya, hinahanap niya kung saan niya i-withdraw. Kasi yung agency na in-applyan namin, ginamit niya yung Genebert, yung in-applyan din namin ngayon, ginamit nila yung Genebert para makapag-operate sila. Kaya yun, ang nakalagay sa kontrata na yung Genebert talaga. Kaya na-hold siya sa airport kasi tinatanong kung bakit Genebert yung magpapaalis sa'yo, samantalang iba naman yung mga kasama mo, tapos doon ka nakapirma doon sa isang agency din na basta wag na lang natin pangalanan. Kaya yun, nakaproblema. Siya lang yung di nakaalis, nalulungkot nga siya. Pero okay lang din yun, at least hindi siya nakaalis. Baka magka-problema siya doon pag nakaalis siya, wala din siya matatanggap na sahod kasi iba naman na nakapangalan dun sa niya, pinirmahan. Kaya mas okay na rin hindi siya nakaalis. Makahanap siya ng ibang agency na sabi niya babalik na lang daw siya dati sa dating agency niya na Squid Jigger, yung sa mga pusitan, guys. Yan ang kasi niya dati. Kaya lang, pinoproblema na lang niya yung dokumento niya ngayon na mabawi niya para makapag-apply ulit siya. Medyo nakakaano din talaga yung agency na yun. Alam nilang may mga nakapinding silang kaso, mag-ooperate pa rin. Kaya dami tuloy yung mga tawag niyan, naggrabyado dahil sa pinagagawa nila. Pati nga yung namin, yung agent mismo namin, guys, nag-withdraw din ng dokumento. Kasi alam niya kasi yun, doon siya galing. Tapos nung pag-uwi nila, nakaproblema din yung sahod nila, hindi nila nakuha. Ewan ko lang ngayon kung natanggap na ba nila. Kasi yung mga kasama din nila, na meron din kasi sila kasama na taga Bohol din, na hanggang ngayon daw hindi pa nila nakukuha yung sahod nilang 3 buwan. Kaya nila, dinimanda nila yung company na yun. Kaya hanggang ngayon di pa na suspendido yung agency. Kaya yun, buti na lang kamo hindi kami nakapirma din doon. Yung kasama kong dalawa, kasama ko rin sana namin yun na kumbaga huli lang silang nag-submit ng dokumento, mas nauna kami. Kasi sila nung mga September first week nag-submit, kasi ako pa yun nung August pa ako.
Mas medyo huli sila ng konti sa akin. Dito lang kami nakakilala nung pagbalik ko na. Pero nakakadismaya lang din. Kasi yung gastos, pagod, pabalik-balik, tapos nakaantay ka ng wala. Nakaantay lang sa wala, di ba? Akala mo makakaalis ka na sana. Pero yun lang. May problema po lang ano. Pero itong agency na in-applyan namin, ano rin to may problema din to dati. Na ano rin sila, na tolpo din. Pero ginawa naman nila ng paraan. Nabayaran naman nila yung mga ano din, mga nagdemanda sa kanila, binayaran. Tapos ngayon wala na silang problema sa ano. Tiningnan ko kasi sa ano sila kung legit ba din yung company. So, license pa rin naman, updated pa rin naman yung license nila. Medyo na konting problema lang, pero naayos naman agad nila. Yun. Kasi yung sa Genebert kasi, nung nag-submit kami ulit dun sa Genebert, nang kumbaga ila-line up na lang kami para sa ano, pag may kulang, hugutin na lang kami. Kaya lang, medyo mag-aantay ka talaga ng medyo matagal. Alangan namang priority kami, huli kami nag-apply. Marami pa daw mga nakahintay din ng mga dokumentong nagsasubmit ng mga ng aplikante. Siyempre unahin yun kasi mas nauna sila sa amin. Kaya kinausap namin si ma'am na pwede bang masingit kami sa ano na lang, kahit na dun sa ano lang, basta makaalis lang ngayong buwan na to. Kaya ang ginawa ni ma'am, pinasa kami niya sa agency na kakilala din niya, na naghahanap din ng mga tao kasi kulang yung mga tao daw nila. Kaya pinasa kami ni ma'am dun sa ano na yung company na yun, na agency na yun, na yan yung magpapalis sa amin ngayong September katapusan. Yun ang sabi ni ma'am. Pero kumbaga parang partner lang ni ma'am din. Parang ganun yung kalakaran nila guys sa mga agency. Halimbawa yung agency na kakilala niya, naghahanap ng mga trabahante din. So yung mga nagsasubmit sa kanila, pwede niyang kausapin na ipapasa niya doon, na doon na lang kayo kay ma'am sa kabilang agency, kasi naghahanap sila ng tao, kulang sila doon. Yeah, papasa ka doon. Kaya lang ang mangyayari, syempre siya yung sa kanya yung tao, siya yung nagbibigay doon sa ano, may porsyento doon. Baga tawag nun, baga may ano sila, share sa ano, sa pagbibigay ng tao doon sa isang agency. Yeah, yun. Pero wala namang ano guys, wala namang placement fee. Pero mangyayari, meron siyang salary deduction. Yung isang buwan namin mapupunta yun sa agency. So bali yun ang ano siguro nila, kuha-kuhanan ng mga porsyento. At saka hindi ano rin kasi yan kumbaga sa isang tao meron na rin silang mga porsyento na buwan-buwan. Kasi ang binibigay na sahod, ano lang, sa akin 370, sa mga ex-crew 450 USD sa mga ex-crew. Pero kung request ka ng kapitan, siguro abot ng mga 600 or 550. Yun, medyo maliit lang din naman ang sahod sa ano, sa mga fishing vessel, maliban na lang sa mga malalaking ano talaga, halimbawa ng ano, Korea or Taiwan or sa Argentina, ganun. Medyo malaki-laki yung ano doon. Kaya lang need din ng experience na ano na yung mga agency. Kailangan 3 years kang experience sa mga fishing vessel bago ka ma-hire doon. Kaya mas maganda kung meron ka kilala kasi re-recommend ka doon. Kumbaga backer system. Ganun naman talaga. Kahit sana ano, kung gusto mong makasampa agad sa mga kilalang ano, agency, kailangan mo ng backer. Or di kaya kailangan mo ng ano, magbigay. Pero mas maganda ang backer. Ganun ang kalakaran kasi sa ano nila, sistema. Pero pag wala, talagang mapipilitan ka talagang magano para maka-experience natin. Kaya yun, for experience na rin naman, kailangan din talaga.
Ganun naman talaga. Mag-umpisa tayo sa pinakamababa. Kaya yun, antayin na lang namin yun. Pero baka next week, meron na tayong update dun. Sana nga. Kaya yun. Saka yun, batiin ko lang ng ano guys. Salamat nga pala sa lahat ng mga bumati sa akin. Isa-shoutout natin. Shoutout kay Sita de Guzman, Flora First, at Linsley. Shoutout po sa inyo. Sabi ni Linsley, mag-Japan ka na lang. Kel siya, legit na agency. Sa Japan din kasi, ang hinahanap din nila guys, yung 5 years experience na ano mo, sa trabaho. Tas medyo mahirap din. Kailangan din talagang mayroong kakakilala dito. Kasi nag-apply nga ako dito, yung sinasabi ko niyo sa Alabang, yung Japan din yun. Sa gwardiya pa lang hinaharang ako eh. Hindi mo lang tayo nakapunta sa loob ng opisina mismo. Natanong ko pa lang sa gwardiya, sabi na, well, hindi kami nag-ano sir, nag-hire ngayon ng mga skill. Yun. Doon pa lang sa gwardiya, naharang na. Pero lang kung may kakilala ka sa loob. Pero pag wala talaga. At kay Caroline Saji, shoutout po sa inyo. Ate Sheila Reco, shoutout po. At Ate Mian. Kay Hana Hana, shoutout po sa inyo. At Zenry Lendeco, shoutout po sa inyo. Lena Binigas, shoutout po sa inyo kay Lena Binigas. At Ate May Garcia, shoutout po sa inyo. Jin Bagsik, kay Hannah Waller, Janet Cedro, shoutout po sa inyo dyan. Bergie Coligado, Nida Real, kay Mama G, shoutout po sa inyo Mama G. At kay Mama Gigi, shoutout po sa inyo dyan. At Grace Gonzon, Emmeline Peterson, at kay Ate Dita Muraga, shoutout po sa inyo. At Lorna Binoya, shoutout po sa inyo dyan. Kay Shinshin, shoutout po sa inyo. Sita de Guzman, Jean Bagsi, shoutout po sa inyo. At kay Ate Rins, shoutout sa iyo Mami Rins. Kumusta ka dyan? Living in Our Life, salamat po sa pagbati. Jik Sander yan, shoutout sa iyo dyan. At kay Ate May's Vlog, shoutout sa Ate May's Vlog. Angela Lalo B. Garcia, shoutout po sa inyo dyan. Ay, Angela Love Garcia pala. Dugtong kasi yung pangalan niya. Yun, kay Jan Dayag, shoutout po sa inyo dyan. At kay Tita Bunji Maka, shoutout sa inyo dyan. Evelyn Pantas, shoutout po sa inyo dyan. Orita Najal, Vanessa Mansueto, shoutout sa inyo dyan. Yan, kay Ate Tara Let's Alander, shoutout sa inyo dyan Ate Tara. Pilipinas Bee Farm, shoutout po sa inyo dyan. Rosalina Pascogen, shoutout po sa inyo dyan. James Ramirez, shoutout sa inyo dyan. Anastasio, shoutout po sa inyo dyan. Dog is Carten, tama ba? Dog is Carten pala. Shoutout sa inyo dyan. At kay Marve Caneda, Judy Mo, shoutout din sa inyo dyan. At yun, Loretta Gemo pala. At sino pa ba? Elisa Goling, shoutout po sa inyo dyan. At kay Chonat Chudosyo, shoutout po sa inyo. Noemi Navarro, shoutout sa inyo dyan. Mr. Robot ba? May pangalan ha. Yan ko lang din nabasa itong pangalan niya.
At shoutout na rin guys kay Lola Ganda at kay Lola Ben. At kay Tita Dory at Tita Mandy. Shoutout po sa inyo. At yun, thanks for watching guys. See you ulit sa susunod na video natin. Bye bye and God bless.